Iginiit ng Malacanang na ang Office of the Ombudsman na ang bahala sa pag-authenticate ng tinaguriang Leviste files at wala umanong matibay na ebidensya na lumabas na magpapatunay sa anumang paratang. Si Creseline Catarong sa report. Ayon sa palasyo, base sa pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang mga dokumentong hawak ng iba't ibang individual na maaari umanong na-edit ay hindi maituturing na conclusive evidence. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na hindi sapat ang ganitong mga dokumento upang magsilbing matibay na batayan ng anumang paratang. Ang pahayag ng Malacanang ay kaugnay ng social media post ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Inilabas ng mambabatas ang listahan ng 75 proyekto ng Department of Public Works and Highways na may kabuuang pondong humigit kumulang 8 bilyong piso na nakatag sa OP, ES-OSAP bilang proponent sa mga dokumentong umano'y mula sa files ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral para sa 2025 DPWH National Expenditure Program na una ng tinawag na Cabral Files. Ayon kay Leviste, halos 60% ng mga proyekto ay para sa flood control at slope protection, habang ang natitirang 40% ay para sa road at streetlight projects. Tugon pa ng Palace Official hinggil dito, ilang bersyon na ng nasabing mga dokumento ang lumalabas at hindi umano magkakatugma ang nilalaman ng mga ito. May mga kopya umanong may written annotations, mayroon namang may nakalagay na pangalan ng ilang cabinet secretaries, habang ang iba ay walang ganitong detalye. Binigyang din ni Castro na ang mga kwentong walang matibay at mapagkakatiwalaang ebidensya ay mananatiling haka-haka lamang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.